8 seconds to go. Bukas si Pablo. Kapos ang tira. Hawak ni Hison. Pwede pa. Pwedeng tumime out. Hindi tumime out. Ito bukas si James. Tumira ng 3 points. Oh! That shot will count. That shot will count. At nagtatakbong parang loko-loko. Si Henry James. Anong formula siya? Lamang po. Ang Hinebra ng isa. 91-90. Tumira si Redfield sa ilalim. Oy, Napakatalim na dukot. 8 seconds. Nakalusot si Valdavid. Dinukot sa ilalim. Ganyan kahirap ang trabaho ng referee. Tayo dito, may replay na. Hindi pa pareho pagkatingin natin. Yun. Valdavid tumatakbo. Mabilis umatake. Binigay kay James. Corner shot. 3-point shot! Oh, nako! Redfield. Nakalusot. And with James picking up his fourth foul. Ayun si Ken Redfield. Over. 2-man game. Patay. Walang tao bumaba. Ito si Benji Paras. Oh! Sumabog sa mukha ni Benji Paras. Oh! That could be a turning point dito sa ball game na ito. Bukas si James. 3-point shot. Wala. Rebound. Pinagagawa pa rin. Dumay. Oy! Nakuha ni Peter Maron. Eto, open court. At yung chat pong yan, familiar na. At nakikita po ninyo ang bossing namin at ang bossing ng PBA. Si Commissioner Jumbo Nardino at ang boss po ng Vintage Sports, Carlos Bobong Velez. At coach mo pala itong si Oo. Coach Ibo. Ngayon, ano ko, boss ko na rin. Boss ko sa PBA. Yung isa naman, boss natin sa Vintage. Parehong boss. Mga bossing, mga kaibigan. 71-67 at sila na mismo kumuha na ng magagandang upuan dito dahil in for a nice game tayo. Samantala sa pagsisimula ng fourth quarter, bukol agad yung Formula Shell, offensive foul. Illegal pick labang kay Ronnie Magsanok. Coach, yung mga numbers can be deceiving. Ano nakita natin? Tama. Yung mga numbers dito sa fast break. Oo. Sabi nga natin kanina, 6-4 lang ang fast break points ng magkabilang kapunan. Oo. Pero nakikita natin run and gun yung game. Paano nangyaring ganun lang ang puntos? Well, konting problema yun dun sa definition ng fast break points. Tsaka ang siguro masasabi natin, strictly speaking, they may not be fast break points but they are transition points. Ayun ang explanation. Kasi kung makikita natin, takbo ng takbo itong mga ito Oo. sa bawat pagkakataon. So you would expect na mataas ang fast break points dito at the end of the first 3 quarters. Pero sa ngayon, 6-4 lang ang fast break points. Ang marami actually is yung transition points. When one team is outnumbering the other team in coming down court. Samantala sa pagpapatuloy na aksyon, magandang pagkakagawa ni Jaworski. He played at least 8 minutes dun sa fourth quarter. Spelling itong si Valdavid. Oo. Baka matatagan tayo nila nun. Ito ngayon fourth quarter, bibigyan ni Jaworski kay Valdavid. Siya nang balang umatake. Oo. Baka naman mamaya sa endgame, siya naman ang humawak uli niya. Yon, nasa kanyang desisyon niya, mga kaibigan. Henry James, almost bubble. Ang kanyang drop step, ang kanyang fadeaway, wala. Rebound. Nakuha ni Ken Redfield. Ito, 4 lamang po ang abante. Behind the back, Ken Redfield, bigay ng pasa. At madaling setup para kay Peter Naron. Oo. Yun, fast break yun. Fast break yun. I don't know if the statisticians will credit that as a fast break or hindi pa rin fast break. Transition pa lang yun. Ito, high pick para kay Valdavid, taking a 3-point shot. Ayun, ang problema minsan. Yun ang isang fault ni Valdavid, coach, na napansin ko. Ewan ko dati, napag-usapan na rin natin to. Minsan pagka maganda yung bitaw niya, ang tendency, gusto tumira Matututuhan din niya, batang-bata pa doon si Valdavid. Yung choice. Yung Shot selection. niya, o yung shot selection natin na sinasabi. Eto na, si Valdavid sa kanya magdadala ng bola, ibibigay kay Vin Season. Bukas ng 3-point shot. Buti na lang, mabilis yung pag-recover ng shell. Import to import na to, fourth quarter. Pero nakalusot. Ibang klase talaga yung scoring nito ngayong pinapakitaan tayo na iba-ibang tira ngayon ni Henry James. yung source ng kanyang mga puntos, mga kaibigan, coming from all angles. Itong si Henry James. Sa kanilang match-up ni Ken Redfield, merong 18. Si Redfield merong 24. Itong si Henry James. Si Redfield gumawa ng remedyo. Ito siguradong in for a, sabi nga natin, a classic cardiac ball game. Tingnan natin ang endgame ng dalawang team na to, kung sino mas matatag sa endgame. Remember na itong dalawang teams na ito hindi pa natatalo in their last 3 assignments. Ito na naman si Henry James. Hot hands. Henry James, 26 points in the ball game. 75-71 para sa Hinebra. Pinanonood po ninyo. Una pa lamang ito sa doubleheader natin, sapagkat up next, mapapanood po ninyo
ang bakbakan naman ng Pure Foods at saka ng Santa Lucia. Redfield umatake, wala. Terry Saldana for the rebound. At sa pagkukuha na ng bola, nabaksaw si Terry Saldana, pero mananatili ang bola sa panig ng Formula Shell. Sayang yung kay Redfield na yun dahil hindi naman siya gaanong nadepensahan ni Henry James pero nagmintis pa rin siya. Overshooting was Ken Redfield, bagong muka para sa loob sa Formula Shell, si Marsan. Samantala, foul si Baldavid as he tried to help out against Benji Paras. Second foul ni Baldavid. Wilmer Ong papalitan si Noli Locsin. Ito, ang shuffling naman ni Sonny Jaworski. Ngayon, siyang nagsashuffle dito sa fourth quarter. Paghahanap na rin siya ng, siguro alam niya yung kombinasyon na gusto niya. Oo. Mahalata mo rin ng Shell. Walang point guard dito sa Shell. Umatake si Ken Redfield at sabi, Ang nagiging problema is itong si Kenny Redfield basang-basa na pagka siya may bola. Talaga siya aatake kaya nakakapaghanda agad yung Ginebra defense. Ito si Redfield one-on-one against Wilmer Ong. Rolled off the bench, ando ng help defense. Hindi nakarecover agad. Ayan, balik din sa kanya. And Ken Redfield laban kay Wilmer Ong at saka kay Marlo Aquino. Ito, sumesenya si Jaworski sa bench kung paano ang gagawin nila to keep at least yung distance. Sabi ni Jaworski kay Wilmer Ong, distansyahan mo. Oo, tama yun. Gusto nila mag-outside shot kasi sa dumrive Yan. Ito, yung distansya ang sinasabi. Dahil coach, pagka nakadikit yung dumidepensa sa may hawak ng bola, mas madaling pihitan. Ayun. Kaya sinasabi po ni Coach Sonny Jaworski sa kanyang manalarong si Wilmer Ong, lagyan mo ng distansya. Hindi lang yun, dahil si Wilmer, hindi naman talaga known yan for his quick feet Kaya mas mabuti na kay Wilmer na umatras siya para hindi siya maunahan dun sa first step. Ito, import to import na rin. Apat po ang abante ng Formula Shell, 75-71, 8 minutes and 20 remaining dito sa ball game. And Benji Paras nails one from the outside. Yun ang nakakatakot kay Benji. Yun ang nagiging problema ni Marlo Aquino because Marlo does not really want to step out from his defensive position. Ayaw niya yung hinahabol ka sa labas. Kaya nalilibre si Benji. At itong mainit na kamay nitong si James. Floating jumper. Sa fourth quarter, si Henry James, 5 puntos na. A total of 29, coach. Tsaka hindi madali yung itinira ng yun. Nasa baseline at nakadikit sa kanya si Redfield. Redfield, nag-change ng pace, umatake. Ayun. At ito, mano-i-mano. Ito import sa import. Si Redfield talagang papasa ito pagka kailangan na lang. Ito si Marlo Aquino, binangga ni Benji Paras. Fall away, Marlo Aquino, wala. Rebound. Ginulangan ni Terry Saldana si Wilmer Ong. Ibinigay kay Marsan. At sabi ng referee, stepping ka. At sa mga mata ni Bailey Desma, mahirap yata makalusot. Ito, tingnan natin kung mahuhuli natin. Sang anggulo nahuli ang stepping. Out of bounds na sana tapikin niya. Sa tingin ko, hindi pa Sa tingin ko, hindi pa. Dahil hindi pa lumalanding ang paa. Hindi pa lumalanding yung isang paa niya. Yung isang paa niya nasa loob pa Well, si referee Ledesma na mas malapit doon sa aksyon na yon, decided na yung call was against Terry Saldana na tinapik ang bola bago pa lamang lumanding ang kanyang paa. Anyway, balik ang bola sa panig ng ganyan kahirap ang trabaho ng referee. Tayo dito, may replay na. Hindi pa pareho pagkatingin natin Ayun. 3-point shot kay Redfield. Ayun, binanatan. Biglang lamang, mga kaibigan. Ang Formula Shell ng isa. Talagang ginagawa ni Redfield. Talagang offense yan ang first option dito at papasa siya kung sakaling kailangan na lang. Ito, dikit-dikit ang bukol ng Ginebra dito sa endgame. 7 minutes and 9 seconds. Fourth foul ni JV Gayoso. A useless one at that. Ito, lamang na, mga kaibigan ng Formula Shell, at nakakaamoy ng dugo. Itong makikita natin patigasan sa endgame. Nalibre. Ang pasa, buti na lang na-anticipate. Pero nagkamali yung Henry James doon. Inalis niya ang mata niya kay Redfield. Alam mong si Redfield lethal sapagkat nagbobola yan. Tsaka ang problema, yung mga Ginebra players nakatalikod. Kaya hindi nila nasa lubong din si Redfield nung papasok siya. Ito si Benji Paras, nasundutan ng bola. Na-recover ni James but not in time, mga kaibigan. Stepping out of bounds na si James. Shell abante ng isa after Ginebra took a 5-point lead, or rather a 4-point lead going to the fourth quarter. 6:59 na lamang po ang nalalabi sa ating laban. Naroon. Open. So kita natin dito sa Shell, if they will go to their locals will score. Kaya hindi kailangan talaga na Redfield all the way ang offense.
Arlo Aquino, tinapik papunta kay Valdavid ang bola, pero natapik ni Terry Saldana. Kung hinahanap pa rin po ninyo, si EJ File, hindi na po siya maglalaro dito at least for this ball game. Hindi daw po nagpunta sa practice kahapon at hindi nagpakita sa ball game na ito. Ang balita ho namin ay nakagalitan minsan sa practice sapagkat sinabihan na mukhang hindi mo nagagamit yung laki mo. At the following day, hindi na daw nagpakita. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita. Talaga, intriga na naman yan, ha? Lahat iniintriga mo. Hindi, si Kinito Henson ang magaling dyan. At baka kasama nyo po si Kinito Henson, pati si Noli Ayala mamaya sa ating second game kung saan magtatapat ang Pure Foods at saka ang kupunan ng Santa Lucia. Ito pong first game, kasama natin si Coach Yeng. Ikaw ang naiintriga, hindi? Oo nga, eh. Marlo Aquino missing his first free throw. Si Victor Pablo has to sit out. He has 5 fouls in this ball game. Oo, so Victor Pablo, malapit na rin pumasok yan dahil 6 minutes 37 seconds na lang. Gagamitin sigurado yan sa endgame. Second free throw, Marlo Aquino, ipinasok si Marlo Aquino dito sa labang ito. Oy, nako. At merong foul na ibibigay. Si Aquino has 8 points in the ball game. At halos pareho ng kanyang performance. Fourth foul ito ni James. Halos pareho ng performance ni Marlo ang nangyayari dito sa ating game na ito sa Santa Lucia. Sa Santa Lucia, mababa ang kanyang score. No? Normally in the 20 siya, pero dun sa game na yun, huli na. 8 points pa rin ang kanyang naitatala. Ito na naman yung isolation natin kay Redfield. Nakalusot. And with James picking up his fourth foul. Ayun, si Ken Redfield, inaasar yung Ginebra crowd. Itong best way to beat Ginebra. Oo. Ayan naman ang nagiging problema ng Ginebra kasi itong si James is not really a defensive player. Kaya pag nagdepensahan import sa import, medyo lamang ng konti itong si Kenny Redfield. Ken Redfield ng mga numero, 27 points at 10 rebounds at dito sa fourth quarter. He has taken charge. At saka hindi natin alam kung ilang assist na siya. Baka malapit na rin siya sa triple-double. Valdavid, Ginebra beleaguered in this ball game, 83-78. 5 ang kanilang hahabulin. Valdavid nakalusot, binigay kay Gayoso, binigay kay James sa gilid, 3-point basket. Bye-bye! Akala mo nakapauna, biglang bumanat from Triple B. Ayun naman Henry James. Ayun ang advantage si Henry James. Whatever he lacks in defense, he will make up for on offense. Ito. Si Redfield, alam niya, kaya niya. Ayun, dino-double team na yung tao ni Henry James. Pumira ng 3-point shot. Wala. Rebound nakuha ni Naron. At fresh 24 seconds shot clock para sa kupunan ng Formula Shell. Oras, 5 minutes, 39 seconds. Score, 83-81 para sa Formula Shell. Yun ang double team again. There's somebody open. At si Naron. Ayun! From the outside, Peter Naron. At inaasim ang mukha ni Sonny Jaworski sa kanyang reaction sa bench. Oo, kasi doon sa double team nila, merong na-open at turnover. 2-man game, patay. Walang tao bumaba. Ito si Benji Paras. Oh! Sumabog sa mukha ni Benji Paras. Oo! That could be a turning point dito sa ball game na ito. Mukha si James, 3-point shot. Wala, rebound. Pinagagawa pa rin. Dumay. Oy! Nakuha ni Peter Naron. Eto, open court. Redfield Ayun. tumigil. Wise Oy! decision. Titira ng 3-point shot. Wala, rebound, tuloksin. Eto, match scramble ito. Oo, medyo tama na sana desisyon ni Redfield na hawakan muna at mag-set up, pero tinira rin pala. Nasarapan doon sa mga shoot ng sunod-sunod kanina. Marlo Aquino, 2-man game sila ni Valdavid. Nakalusot. Tumira si Valdavid. Short. Rebound na ako ni Luxin. Follow up. 2. Ito na yung sinasabi nating endgame. Patigasan na sila rito. 85-83, dalawang abante ng mga nakaberding Formula Shell. Redfield, siya ngayon ang point guard. Hindi pinasok si Ronnie Magsanok dito. Kanina pa walang point guard. Actually, si Jun Marsan is there to play defense on Valdavid. 4 seconds sa shot clock, 3 seconds. Lumusot si Naron, nabitawan ng bola. At turnover. Eto, baka mga ilangan na ng natural point guard si Coach Chito Narvasa dahil nga galit na galit siya. Nagagalit si Chito Narvasa because he thought there was a foul. Oo, tama. Ang Chito Narvasa talagang sumising-asing pa. Hanggang sa mga oras na to, 4 minutes left in the ball game. Dalawang kapante ng Formula Shell laban sa Ginebra. At itong Formula Shell looking tough in this ball game. Oo, napakaganda ng larong ito. 8 seconds, nakalusot si Valdavid. Dinuko sa ilalim!
At pakinggan nyo na lang ang hiyawan ng mga tao para sa pagtatabla ng ball game. Oo, 85 all. again, it's Val David keying this offense of Ginebra. Double team dumating. Benji Paras, laban kay Valdavid, may mismatch. Matake si Benji Paras. At foul lang nakuha niya si Vince Sison na shoot. Pasok doon sa may ilalim. At natuluyan ng na-shoot at lalabas muli si Vince Sison. At nakita mo yung Benji Paras nung Oo. nahawakan niyang bola. First option was to go strong to the basket. Tama. Alam niya na pag nakakuha siya ng foul, he will go to the line. At he can break this tie, 85 all. Ang dalawang koponan pong ito, parehong on a hot streak. Ang koponan ng Formula Shell on a 3-game winning streak. Ang Ginebra on a 4-game winning streak. Kaya pasok ni Benji para sa kanyang unang pukol. 86-85. 3 minutes 26 seconds left ang tinintay natin kung gagamitin nga si Vic Pablo with 5 fouls or tutuloy-tuloy na ni Coach Chito Narvasa itong limang to. Benji Paras for his second free throw. This one is in. 87-85. At ito ang masarap na ball game. Ito yung ticket na gustong-gusto mong bilhin. Yung ganitong klaseng mga laban. 2-point lead. 2-man game. Nakalusot si Noli Locsin. Noli Locsin crossover move. Bumitin sa ere. Wala, and he will have to earn his points. Pamula po sa free throw line. At tinitignan natin ang mga numero nitong si Noli Locsin from the free throw line. Aba, malapit-lapit na konti kay Shaquille O'Neal. 54%. Ito yung kanyang ibag ng bola. Pero endgame, tingnan natin kung mababago yung kamay ni Noli Locsin pamula sa free throw line. Unang free throw ni Noli Locsin. Oy, nako, mintis pa rin. Yun ang sinasabi natin one of the weaknesses of his game. Yung kanyang free throw. Pero yun, nakakapagtaka sapagkat sa type ng player si Noli Locsin, napakahiling nito sa contact. Oo. So kung namamaster niya lang itong Marami siyang makukuha puntos from the foul line. At pinasok na si Ronnie Magsanok. dalawa na imintis, buti nato si Marlo. Sinupalpal ni Benji Paras, foul. At si Marlo Aquino naman ang pupunta sa free throw line. Si Benji Paras, makakadampot na naman ng foul. That will be his fifth Oo. personal foul. Yung Eto. tinipid, naka-boundary na. Oo, itong tinipid kaninang hindi siya ini-start. Nahabol din. Sa 3 and 8 mark ng ating ball game, Benji Paras. And it's very important for Benji to be in the game, ano? All the way dun sa last few seconds. Oy, 3 missed free throws. 3 missed free throws. Lamang pa rin ang dalawang shell. Ito yung matchup ng mga Egoy. Lamang yung James, 32 points. 10 rebounds silang pareho, pero yung assist, tingnan mo. Malapit ng triple-double. One Isa na lang. assist away si Kenny Redfield from a triple-double. At saka dito sa endgame, makikita natin na si Kenny Redfield yung import talaga. Oo. Ito, he will take the game into his own hands and either isolation niya, pagka dinoble team siya, hanap na lang siya ng open. Pagka kaya niya, idediretso niya. Ito po, under 3 minutes sa ball game. Ronnie Magsanok, binigay kay Redfield. At illegal defense ang itatawag Marlo Aquino. Nandun sa loob ng kulay blue, nasa labas yung bantay niya. Oo. Sabi ng referee, illegal defense. So, Technical. na yan. At nakahanda na rin pumasok si Vic Pablo with 5 fouls. Oy, gagambol na to. Dahil sa ganito, winning time, ilalabas mo na lahat ang baraha mo. Tsaka dalawang 5 fouls dyan, si Vic at tsaka si Benji na. So, any mistake on defense can get either of them Out. out. Ito po si Ronnie Magsanok. Kanyang all-important free throw shot. 88-86. Dalawang abante ng Formula Shell. Laban sa Ginebra, 2 minutes and 51 ng story on foul trouble. Si Victor Pablo at saka si Benji Paras. Pawang merong mga tiglimang personal foul. Sa panig ng Ginebra, si James ang nanganganib with 4. At si Ken Redfield wanting a 20-second timeout, which is a wise decision. 20-second timeout ba ito? Yes, 20-second timeout hiningi ni Ken Redfield, who is playing a splendid fourth quarter, coach. Oh, maganda ang timing nila dito sa kanilang 20-second timeout. Very important possession. And anticipated na ng Ginebra yung Redfield option. What they're trying to do is isolate Redfield, and then pagka dino-double team siya, naghahanap lang siya ng open man. So, siguro ang Shell ngayon, medyo iibahin ng konti yon para balansin ng konti yung Ginebra. So timely yung 20-second timeout, no? Just to recap, mga kaibigan, lamang po ng dalawa itong kupunan ng Formula Shell, 88-86 ang oras natin.
2 minutes and 49 seconds. Ang story natin sa team fouls, ang Ginebra ay nasa penalty na. Ang Formula Shell, meron pang isang pwedeng ibigay bago sila pumasok sa penalty. Last 2 minutes and 49 seconds ng ball game. Aba, huwag na kayong maglilipat ng channel sapagkat malaki ang mamimiss nyo kung imimiss nyo itong last 2 minutes and 49 ng ball game. Ito na, Redfield, same play. Tignan natin kung meron adjustment both teams, ano, sa kanilang play. Naghihintay lang ng shot clock, pabababain niya under 10. And they have that luxury kasi magandang setup nila. Redfield crossover move. Over Marlo Aquino. Ganun din, ano? So, no major adjustment. Same play. Alam mo, hindi na nakabalik dito ay si Piduha Renzo. Oo. Tama ka. Na kanina was... Even JV Gayoso, no? Pero sobra kasi dami rin ng options ng Ginebra, eh. Humingi ng 20-second timeout naman ng his own version ng 20-second timeout. Si Sonny Jaworski, takbong mabilis ang Ginebra. They needed this one Oo. dahil isang napaka malaking pagkakamali o isang maliit na pagkakamali, ikamamatay mo with time down to 2 minutes and 19. So tingnan natin kung ito yung replay ni Redfield. Ayan, walang dumobble team sa kanya ng maaga, eh. Dinatna na lang niya sa gitna yung mga Ginebra players kaya nagkaroon na siya ng momentum going to the basket. Saka tama ka, coach, ano, hindi si Marlo Aquino, hindi mo asahang lapitan yung tao, iniintay niyang pumasok, eh. Oh, tama. Hindi siya magkukumit all the way sa labas. So sa result lamang po ng 4 ang koponan ng Formula Shell kontra sa Ginebra. 90-86 ang Ginebra playing without EJ File na hindi po nagpakita sa practice kahapon at hindi na nagpakita sa larong ito. Ito, tingnan natin setup nila kung para kanino, kung kay Henry James o kay Marlo. Ito, 2-man game, binigyan ng high pick. Henry James, thinking 3, tumigil, 10 seconds to shoot. Short on this one, Doksin follow up. Oy! Yun, ang hulog ng langit. Hulog Again. ng langit yun sapagkat wala nang pag-asa ma-shoot yun. Pero ang puhunan din, Binolilok, lakas ng katawan ng kanyang pinuhunan doon. Ang last 2 minutes ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram, 5 years old, Junior Labad. Tanduay, the number 1 Ram. 90-88. Dalawa para sa Formula Shell. Redfield, 3-point shot. Wala, rebound, nag-agaw ang magkakampi. At sinigurado ni Noling, yakap niya ang bola. Valdavid tumatakbo. Mabilis umatake, binigay kay James. Corner shot, 3-point shot! Oh, nako! Saan ginawa ang kamay ni Henry James? Malalaman po natin mamaya. Magbabalik kami. Ito po, nilalaro sa harap ng halos umapaw ng Cuneta Astro. Ang panapanabik na laban ng Ginebra at saka ng Formula Shell. Lamang po ang Ginebra ng isa, 91-90. Kumita si Redfield sa ilalim. Oy, nako. Napakatalim na dukot. Oo, again, taking advantage of the defense of Henry James. Dahil si Henry James medyo hindi bumabangga ng husto kay Redfield. Kaya nakakapasok si Redfield all the way to the inside. Ginagawang mistulang estatwa ni Redfield itong si James. 1 minute, 5 seconds left in the ball game. 8 seconds to shoot. 2-man game, binigay kay James. 3-point shot na naman. This one is short. Rebound, nakuha ni Ronnie Magsanok. Bukas, hindi nakita ni Ronnie Magsanok ang kanyang partner. Ang bagal ng depensa ng Ginebra. Ito, bukas ipitan na rin sa gilid. Ay, At yung tirang yun, napakaluag. Woo! Naiwan yung import. Mabigat ang paa. Timeout ng Ginebra. Magbabalik po kami. Yan po ang storya natin sa 3-point field goal shooting dahil baka dyan kumana ang Ginebra dahil paun sila ng 3. 48 seconds left dito sa ball game. Oh, ito na si Valdavid. Oh. Nakakuha siya ng foul. Oh. Tama yung idea niya. Get a quick 2 points or kung sakali man, may 3-pointer sila dun sa option na yun. Pero wala, kaya din-drive niya para hindi maubos yung oras. Saka baka magandang desisyon na rin yun dahil mukhang nasa ulo ng mga Formula Shell players at saka ng coaching staff ay abangan yung import dahil kakana na naman yan pamula sa 3-point area. Tama. Valdavid, 12 points in the ball game. Okay. Dating batnet on his first free throw shot. Pinatan si Marsan para kay Ronnie Magsanok. Alam niyo kung ano gagawin ni Ronnie Magsanok. Siya ang magkocontrol ng huling 44 na segundo ng ball game na ito para sa Formula Shell. Oo. At para sa Ginebra, it's a question of getting one stop on one end. Second free them. throw, nating batnet din. Oo. Ito na yung one stop na kailangan ng Ginebra. If they make this stop, they have a very good chance of winning this game. Ito, gusto lang natin makita yung matchup nung import sa import sapagkat tama ka, coach, kanina sa opening mo. Storya pa rin ito, mga import. Oo. Ito na.
And tutulungan kaya nila, import nila with the double team. Hindi tinulungan. Pinanood at ang masama nun, Ay, kumanti pa ng konting foul Oo. si James. His fifth, sending Well, Redfield to the free throw line. kanina pa tinitake advantage yan at walang tulong eh. Yan, oh. Late yung tulong ni Baldavid at sa baseline dumiretso si Kenny Redfield. Nanonood. Oo. Nanonood po mga kaibigan ng mga players ng Ginebra. Nang panatan sila ni Ken Redfield at si Ken Redfield masyadong matalino ito Oo. para sa mga ganung sitwasyon. Alam niyang Nabasa ng mabuti ni Redfield pero nagmintis. ito may Ito. pag-asa Oo. Pwede silang time out dito. pero hindi nag-iisip ng timeout. Oo, pwede silang Ito si time James out. tumira ng isang 3 Oy! Woo! Ito talagang hindi natin malaman kung anong klaseng dibdib, puso. Pero si Henry James, itinablang laban. 96-96. Nako. Ano ba to? 17.6 seconds left. Coach, Baka mag-overtime na naman tayo rito. ako sinabi ko pa naman kanina sa opening. Teka, commercial muna. Sa kabila kanina, binapagalitan natin yung Henry James sapagkat pagka-depensa, akala mo may hollow blocks yung paa. Eh, yun ang sinasabi natin sa kanya na yung weakness na sa depensa, binabawi niya doon sa kanyang shooting touch, sa kanyang offense. Dalawang timeouts para sa Formula, sa Ginebra. Ito. Isa lang para sa Formula Shell. Eto na, tingnan natin. Kailangan maaga double team. Ayan, nag-anticipate. Ando si Marlo tumawid. 8 seconds to go. Bukas si Pablo. Kapos ang tira. Ayun. Hawak ni Hison. Pwede pa. Pwedeng tumime out. Hindi tumime out. Ito bukas si James. Tumira ng 3 points. Oh! That shot will count. That shot will count. At nagtatakbong parang loko-loko. Si Henry James. Nagkakagulo rito. Hindi natin marinig sarili natin. Coach, ito ang masarap na trabaho. Pagka ganito ang ball game, at merong isang demonyong nagngangalang Henry James. Oh, baka pwede natin tignan sa replay. Yung tira ni Henry James na yun. Tinignan niya pa yung oras bago niya bitawan, mga Oo. kaibigan. To show you kung anong klaseng demonyo. Ito si Henry James, ito. Eto, tignan natin. Sinasabi namin dito sa point na to, may timeout pa, may timeout. Ang layo niya. Mga 3 hakbang pa yan sa 3 points. At binanatan niya ang kanya 3 points. Ayun ang ilaw. Ayun, counted talaga yan. Pasok talaga. Oh. 99-96. At pinagkakaguluhan pa rin. Si Sonny Jaworski paglabas. Woo! Mga kaibigan, hihinga muna tayo sandali. Hihinga muna. Hahabulin namin si James sa kanyang pagtakbo. Yan po ang naging final score natin. 99 ang Ginebra, 96. At kung hindi kayo nanonood itong PBA kanina, pamula na magsimula kami ng coverage, malaki po ang nawala sa inyo sapagkat na-miss nyo ang golden opportunity para makita yung binanata ni Henry James. Coach, Historic, yun naman ang baka shot of the year. Oh, classic shot talaga. Ito, makikita natin sa replay. Tira ni Vic Pablo, kinapos. Yun pala ang setup doon, yung Marlo Quinong supalpal, no? Oo. Dahil ang nakita na lang natin ang final touch o ang tira ni Henry James na 3-point basket. Oh, actually dyan, siguro mga 2 seconds to go. Ayun, makikita natin ang ilaw at yun, doon pa lang na pumulat. Counted talaga pagka ganyan yan. In the air ang bola. At makikita nyo dito parang loko-lokong nakahuli na kung ano itong si Henry James. Pero hindi mo masisisi yung mga tao pagka ang reaction mo, ganun. Game on the line, binitawan niya. Oo. Dapat overtime yun. Tama. At Naging 3-point shot pa. you know, if it were another team, they would have called the timeout eh. Pero talagang true to the character of Ginebra. Talagang go, go, go. Wala nang timeout. Tira. Kung masushoot, masushoot. Ano? At na-shoot niya. Alam mo, ang hirap pala ng ganito trabaho. Pagka gano'ng kaganda laban, mawawala ang boses mo. Teka, pag-uusapan mo natin dito, Coach, mga notable personalities. No? Oo. Pag-uusapan natin, siyempre, pag pipili ka ng Joyce Blair, lalayo ka pa naman. Ayun na, yun, bumanat ng 3 points shot. Pero meron pa tayong isang isasama sa kanya. Meron pa isang sasama natin sa kanya dahil naging key player din siya. First half, second half, crucial points of the game siya nagdadala sa Ginebra. Wala iba kundi si Baldavid. Okay, ang choice player po natin, dalawa. Hindi lamang po si Henry James, ngunit pati si Baldavid. Ayan po yung numbers ni James at ni Baldavid. 14 para kay Baldavid. Pero kay Baldavid yung isa dinukot niya sa ilalim kanina na naging napaka-critical. At saka yung isang assist niya kay Henry James sa corner na 3-point shot din. So yun po ang aming mga choice player at palagay ko naman hanggang ngayon nag-aabot pa ang inyong hininga sa matinding ball game na inyong nalasap. Pero meron pa kaming isa, yung aming Grand Air Sky High Shot of the Day. Pero mamaya yan, pakikita po namin sa inyo, isa pa rin ang notable na ipinakita ay si Noli Locsin. Oo. So para mabigyan natin ng magandang
pagkakataon bigyan ng Ma-recognize. pansin, ma-recognize itong si Noli Locsin. Kanya po yung ating Grand Air Sky High Shot of the Day. Ito, panonoorin po natin ni Noli Locsin mamaya. Yung bitin ni Noli Locsin, ayun, no? Kahit na yan ni Mika Laparan, pinapakita niyang nakakalipat siya. Yan. Okay, yan po ang ating Grand Air Sky High Shot of the Day. At Coach, wala na akong boses, ikaw na lang magsalita. Hindi, wala na akong sasabihin at dapat panoorin din nila ito susunod na laro dahil very exciting din to. Critical ito at saka merong mas malalaking intriga doon sa susunod na laban. At ang mga kasama po nyo, si Nolili Iyala at saka yung hari ng intriga na si Kinito Henson. Kami po ni Coach Sieng, magpapahinga na si Coach Sieng, kailangan magbalik sa kanyang bahay dahil family day ngayon. At sa pa rin ho, ang Coach ng Mobiline. Sige po, magandang gabi. Second game coming up, Pure Foods sa Talusia.